Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Numbers chapter 13, verse 30. Pakibasa. Praise the Lord. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." All right. Sinasabi po dito sa Tagalog, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses. At sinabi, ating akyatin minsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ito yung lupang pangako ng Diyos na ipinangako ng Diyos sa kanila, na pinaispiyahan ng Diyos, sinurvey doon. Sila po ay 12 na mga nag-survey, nagre-represent ng bawat tribo ng Israel. Subalit ang 10 ay nadismaya. Sila po ay natakot, sila po ay nawalan ng lakas loob para ipagpatuloy, pag-angkin ng lupang pangako. Subalit, si Joshua at saka si Caleb ay pinatahimik nila ang mga tao at pinarinig nila ang kanilang opinion. At matapang nila itong sinabi na sabi diyan, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Now, sa buhay natin, ano itong pangako ng Diyos na ating pasukin at maangkin natin? Unang-una, ang kaharian ng Diyos. Huwag talaga natin niyang iwala sa ating isip, sa ating layunin, sa ating puso, ang kaharian ng Diyos. Gustuhin man natin o hindi, darating tayo dyan pag yan ay ating ipinagtaguyod. Praise the Lord. Pag yan ay pinaghinaan natin ng ating loob at hindi natin yan binigyan ng importansya sa buhay natin, gustuhin man natin o hindi, mag-fail talaga tayo sa pagpasok at pupunta talaga tayo sa impyerno. Kaya nga sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos, how can you escape hell if you neglect the great salvation? Kaya sa buhay natin, gusto ng ating Panginoong Hesukristo, pasukin natin ang kaharian ng Diyos. At kung anuman ang mga hinaharap natin na nakikita natin na mga balakid, na mga pagsubok, na mga tukso, na mga bagay-bagay na maghadlang sa atin, huwag tayong matakot. I-push through natin. Huwag matakot. Alam mo kasi itong matakot ka, tulad sa 10 spies, hindi sila nakapasok. Kaya sa buhay natin, magmatapang tayo sa pananampalataya sa Diyos. No? Kaya yung pananampalataya natin, pag hinayaan mo yan manghina, wala. Tataluhin ka talaga ng dyablo. Tataluhin ka ng kamunduhan, tataluhin ka ng pangangailangan, tataluhin ka ng mga problema, mga kalayawan sa sanglibutang ito, taluhin ka dyan. Ililigaw ka ng landas. Kaya importante itong ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Huwag nating baliwalain yan. Huwag kang matakot. Ano mang gastusin mo sa pamasahe mo sa pagsimba, isali nyo yan sa budget ninyo. Praise the Lord. Di ba ang kuryente, tubig, sinasali natin yan sa budget, sa pamumuhay natin dahil mahirap mawalan ng tubig, mahirap mawalan ng kuryente. O saan mas mahirap? Mawalan tayo ng kaligtasan. Saan mas mahirap? Laylayo ang Diyos sa buhay natin. Saan mas mahirap? Hindi na tayo
diringgin ng Diyos sa ating mga dalangin. Mas mahirap yon kung tutuusin natin. Kaya kailangan talaga, alam mo ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Huwag niyong tipirin ang Diyos sa inyong pagpunta dito. Huwag niyong bawasan yung gasolina ninyo at saka krudo ninyo at saka oras ninyo at saka pamasahin ninyo para lang isave na hindi kayo magpunta dito. Ang pinaka-list na na-require ng Diyos sa atin, sa inyo, sa atin lahat, 3 times a week. Pinaka-list na yan. Pinaka-minus na yan. Pinaka-minus na yan. Pinaka-list na yan. Napaka-importante niyan. Paglaanan mo yan ng budget, paglaanan mo yan ng lakas, paglaanan mo yan kahit pa man ng oras, paglaanan mo yan ng pag-ibig mo, paglaanan mo yan ng kasayahan mo, yung 3 times a week na yan na makarating ka sa simbahan. Kasi ang pagpunta mo dito sa simbahan, para na ring pagsisikap mo, mapasok mo ang kaharian ng Diyos. Kasi dito ka nire-recharge, dito ka pinagtitibay, dito ka ini-instructionan ng ating Panginoong Diyos para hindi ka matukso, hindi ka maligaw, hindi ka manghina. Lagi yung lakas mo sa spirituality mo. Mapasok mo yung kaharian ng Diyos. Huwag kayo matakot. Mawala ng pamasahe, matakot, makulangan ng pera, matakot, makulangan ng lakas. Ano ka? Kaharian ng Diyos ang sadya mo pasukin, tapos manghinayang ka. At nakalimutan na ninyo, kung unahin natin ang kaharian ng Diyos, lahat idagdag ng Diyos. Praise the Lord. Yan ang totoo. Heaven and earth may fail, but the Word of God will never fail. Hindi mag-fail yan. Kaya huwag matakot. Ayaw kahadlok. So, anong reason nila? Bakit iba yung salita ng 10 spies? Yung 2 spies, positive. Able tayo magpunta-puntahan natin, kaya natin yan, madaig natin yan. Dahil may faith sila sa Diyos. Nanalig sila sa Diyos. Kaya, huwag nating kalimutan manalig sa Diyos, maniwala sa mga pangako ng Diyos. Itong iba dito, yung 10, wala. Hindi nanalig sa Diyos, walang pananampalataya sa Diyos. Natakot sila ngayon. Basa Numbers 13:31. Praise the Lord. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Yan ang kanilang rason. Sabi ng mga iba ng mga kasama na umakyat yung 10 ito, hindi tayo kaya, wala tayong kaya pumunta laban sa mga tao na yan. Mas malakas sila sa atin. Takot sila. Wala silang faith sa Diyos. Duwag. Duwag mawala ng pera dahil ipamasahe magpunta dito. Duwag mawala ng oras. Baka mabawasan ang panahon sa pagsikap dyan sa material. Duwag ka. Takot ka. Kaya hindi ka na nagsisikap ng 3 times a week. Sunday na lang, that is not acceptable. Hindi yan acceptable. Hindi yan ang inutos ng Diyos. 3 times a week ang pinaka-list, pinaka-minus na yan. Isama nyo yan sa inyong schedule. Isama nyo yan sa inyong budget. Isama nyo yan sa inyong isip, sa inyong puso. Kasi kaharian ng Diyos ang pinapasok mo, pati yung security ng buhay mo, kinabukasan mo sa sanglibutang ito. Para yan dyan. Kaya magmatapang ang bawat isa kung gusto mong mabuhay. Kasama ang Diyos sa sanglibutang ito. Huwag niyong isi-isihin ang Diyos. Praise the Lord. Minsan, ang iba, okay lang magpunta dito sa simbahan. Tapos na ang opening song,
opening prayer, tapos na ang testimony. Late na ba magpunta dito? Walang paki. Kung sa trabaho, takot malate. Appointment sa business, takot malate. Baka ma-failure yung, baka atras yung customer. Sana yung respeto natin sa totoong Diyos na naghawak ng buhay natin, naghawak ng kinabukasan natin, naghawak ng kalakasan natin, naghawak ng ating future sa kaharian ng Diyos. Where is our respect? Where is our fear? Hindi nyo ba alam? Tinitingnan tayo lagi ng Diyos. What kind of worship na pinapakita mo? Yung attendance mo lang dito, kung yan ba ay totoo? Yung pagpunta nyo dito on time, yan ba ay kinasing-kasing? Ang iba dito, nandyan na sa parsonage, hindi pa magpasok dito bago magsimula. Iniisi-isi nyo lang? Ganyan ba ang pagsimba ninyo? Ang iba nandyan na sa bahay, hindi pa rin magpasok dito. No. Naalala nyo yung nasa eskwelahan tayo? Bago mag-start yung teacher magturo, nandyan na lahat mga estudyante. Maaga silang pumupunta. Kasi kawalan ng grado yan. Nililista yan. Ang Diyos pa kaya hindi tayo nililista? Ang Diyos pa kaya hindi nakaunawa sa ating kilos? Pagbutihin natin. Huwag natin itong isi-isihin. Praise the Lord. Tingnan mo, minus masyado ang Friday service, Wednesday, kunti lang masyado. Dapat kung anong bilang sa linggo, ganon din ang Wednesday. Anong bilang sa linggo, ganon din ang Friday. I-budget nyo na yan sa isip, sa puso, kasi yan ang utos ng Diyos sa lahat. Praise the Lord. Tapos Sunday school, isali nyo yan sa schedule ninyo. Budget yan sa magising ka ng umaga kasi ang iniisip mo, may Sunday school. Bakit? Ano pala yung Sunday school? Iba ang Sunday school, iba ang divine service. Sunday school, that is teaching. You will learn. And not only learning from the teacher, you can share. Be happy to share. Praise the Lord. Masaya ka mag-share. Gusto ko, on time ako Sunday school para makatch up ko yung message. Para kung tanungin ako, meron akong i-share. Ganon. Hindi kayo binura nyo na sa vocabulary ninyo ang Sunday school. Mali yan. Pati ang Wednesday, binura nyo na. Mali yan. Friday, binura na rin. Mali yan. Pinakalis na yan 3 times a week. Tandaan nyo yan. Magsikap, maging matapang ang lahat para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya ang takot, mawalan ng pamasahe, takot mapagod sa pagsimba. Di ka nga natakot magtrabaho mapagod. Minsan yung mga amo nyo, pag magalit, nagkamali kayo, magsuri-suri kayo. Hindi ko na ulitin, boss. Pero pag na-rebuke kayo dito sa banda ng salita ng Diyos, mangloodayon mo. Wa mo kabalo, kinsa inyong giluoran, tag-iya sa inyong kinabuhi. Wa mo kabalo, siya mo hatag ninyo kaugmaon. Ayuho nato ni, tarungin natin ito, ayusin natin. Ibalik natin ang ating totoo talaga na pagsamba sa Diyos. Huwag tayo matakot yan sa mga bagay na nagpapahadlang sa ating pakitungo ng totoo sa Diyos ng buong puso. Praise the Lord. Tingnan mo, anong sinabi dyan, basahin natin. Proverbs 29:25. Praise the Lord. The fear of man bringeth a snare,
But whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Yan, matakot ka sa tao, matakot ka sa pangangailangan, matakot ka sa daan, dami mong rason. Hindi ka makapunta ng Wednesday, hindi ka makapunta ng Friday, hindi ka maka-attend ng Sunday school. Takot ka. I-budget mo yan. Manalig ka sa Diyos. Alam ng Diyos yung iyong pagsisikap, kita ng Diyos lahat ng iyong pagsunod sa Kanya. Therefore, pagpalain ka ng Diyos. Hindi Kanya pababayaan, magpakailan paman. Kailan pa natin gawin? Pagpatay na tayo. Kailan pa natin gawin ang pagsunod ng totoo? Pag nasa libingan na tayo. Dapat habang buhay tayo, gawin na natin. Praise the Lord. Pinaka-list 3 times a week, gawin natin yan. Basahin natin. Ecclesiastes 9:10. Praise the Lord. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Yan. Anong gusto mong gawin sa paggawa ng kautusan, ng kinalugdan ng Diyos, gawin mo na habang milakas ka pa. Kasi wala nang gawa, wala nang device, wala nang knowledge, wala nang wisdom doon sa libingan. Wala na. Kaya habang nabubuhay tayo, makita sa atin ang pagsunod. Praise the Lord. Be obedient. Ngayon, absent kayo Wednesday, absent pa kayo Friday. Anong rason ninyo? Anong rason ninyo? Anong rason na mabibigay ninyo? Ikumpara ninyo sa negosyo ninyo, trabaho ninyo. Bakit hindi kayo maka-absent? Bakit hindi kayo magsisikap pa rin kayo? Dahil minus na ang tapang na espiritual, minus na ang pananampalataya sa Diyos, minus na ang pag-ibig sa Diyos, minus na ang spirituality. Ngayon, kung hayaan natin yan, paminus, saan yan patungo? Siyempre, patungo yan sa pagkalaglag, pagkapahamak. Wala, pagsisihan mo yan, you will regret it forever and ever because you neglect to enter to the land of promise, which is the kingdom of God. Dahil marami kang tinitingnan, natatakot ka. Wala kang tapang katulad ni Caleb and Joshua. Sila ang tularan natin. Praise the Lord. Kasi pag hindi tayo kumilos, anong sinabi? Ecclesiastes 11:4. Praise the Lord. He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. Yan. Inoobserbahan mo lang yung hangin. Binabaliwala mo lang yung lahat ng mga bagay. Wala kang aanihin. Saan galing? Galing sa Diyos. Kulang ka ng tanim. Tanim sa pagsunod. Tanim sa pagluwalhati sa Diyos. Tanim sa paggawa ng kanyang kagustuhan. Kulang ka. Wala kang aanihin. May maanihin ka pero kulang. Ngayon kung magkulang ka ngayon, maapektuhan yung spirituality mo. Kasi said ka na eh. Walang-wala ka na eh. Paano? Nagsimula ka. Sinimulan mo kasi sa pag-isi-isi. Sinimulan mo kasi sa paglayo, sa pagsunod sa Diyos. Nakapasok yung kawalan. Tambakan ka pa ng kawalan, lalo ka ng manghihina. Lalo ka ng mawalan ng lakas. No, mali. Unahin natin ang Diyos, paluguran, para malugod siya sa atin to bless us. Praise the Lord. Dito, alam mo yung Book of Haggai, nagkaroon dito ng argument ang mga members at saka yung priest.
Siyempre, priest yun yung ginagamit ng Diyos. Yun ang mga membro may sariling opinion. Sabi ng priest, oy, nakita niyo yung simbahan, no? Sira na. Wala nang kaayos-ayos. Wala nang beauty. Tapos umuwi kayo sa bahay ninyo. Ang gaganda ng bahay ninyo. Yun ang inaatupag ninyo, ang bahay ninyo. Ano ibig sabihin yan? Ano ba yung temple? Tayo yan. Spiritual natin, ito yung temple ng Diyos. Kulang ka na sa pagtibay. Absent ka ng absent sa pagsimba. Kulang ka na sa pagpansin, sa pagpunta dito sa simbahan. Live niyan ang live emergency purpose lang yan. Kung may lockdown. Live emergency purpose lang yan kung nasa abroad ka. Live emergency purpose lang yan kung hindi ka makapunta dito. That is not acceptable. Sabihin ko sa inyo. Praise the Lord. Hindi ko naman pwede hintuin ko yung live. Maapektuhan yung mga nasa malalayo. They survive through live. Pero kayo nandito na makapunta dito, hindi yan para sa inyo, yung live. Punta kayo dito, ang require ng Diyos. Praise the Lord. Para i-bless kayo ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin ang Haggai, chapter 1, 2 hanggang 4. Praise the Lord. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Yan. Now, yan lang. Ano ibig sabihin yan? Wala kayong atiman sa house of God. Ano yung house of God? Katawan natin, spiritual natin. Ninineglect mo, hindi mo na panahon ngayon mag 3 times a week ako. Hindi mo na panahon ngayon na maglubos-lubosin ko. Panahon mo na ngayon na itong bahay ko na, ano yung sealed house? Material na bahay. Material na pangangailangan. Karnal na mga bagay. Yun ang doon ka. Sub-sub. Doon ka concern. Doon ka natatakot. Doon ka balisa. Doon ka, masyado kang tutok doon. Tapos sabihin mo, hindi pa panahon na mag-full ako, tikap. Magtutok muna ako dito sa ang time ko, dito ko muna ibuho sa materialism. Sabihin ko sa iyo, mali yan. Baliktad yan. Lalo kang maghihirap niyan. Lalo kang mawalan yan. Nasa Bible yan. He that saveth his life, you will lose it. But if you lose your life for His name's sake, for His gospel's sake, you will find it because He is the God that will provide. And He is also the God that will take away. Siya lahat eh. Kaya, huwag niyong pabayaan ang temple of God na wasted, sira, kulang sa pagsisikap 3 times a week dito. Praise the Lord. Kailangan i-beautify ninyo ang temple of God, ang house of God by coming here, giving importance, the most important matter, which is your God. Siya ang pinaka-importante sa lahat. Dito sa simbahan, punta kayo dito. 3 times a week, pinaka-list na yan. Praise the Lord. Tandaan nyo yan. Kung anong bilang ng membro sa Sunday, bilang din ng Wednesday, ganon din ang bilang ng Friday. Ganon. Para i-bless lahat ng Diyos. Walang mapabayaan sa pangangailangan, sa kinabukasan. Walang mapabayaan. Ang Diyos
Alam niya paano tayo niya pagpalain. So, anong nangyari? Dahil ang sagot ng mga tao, hindi pa panahon at tupagin ang temple ng Diyos. Hindi pa panahon mag 3 times a week. Hindi pa panahon mag-attend ng Sunday school. Hindi pa panahon na magbuhos natin ang ating spiritual. Mali yan. Tapos sabihin mo, para sikap sa material, para mag-develop sa material, puro material, tapos neglect mo ang spiritual. Ano ang resulta? Dahil yan ang kanilang mali na paniwala. Basa, Haggai 1, verse 6. Praise the Lord. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, and ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Yan. Yan ang result. Kahit hindi pa nila binigay ang tudo, lubos, na paggawa sa inutos ng Diyos that at least 3 times a week kayo magsimba. Hindi nila binigay. Anong resulta? Nagbigay sila ng maraming panahon, maraming oras sa pagtatanim dyan sa material. Kunti lang ang nadala. Bakit? Sino pala ang nagpapatubo? Di ba ang Diyos? Eh ngayon, neglect mo yung utos ng Diyos. Sino ngayon magbibigay sa iyo ng ano? O kaya, sabi dyan, ye have sown much and bring in little. Kunti lang. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm, and he that earneth wages to put it into a bag with holes. Wala. Puro patapon ang pera. Puro patapon ang kinikita. Binubutasan ng Diyos. Because mali ang kanilang pagsamba sa Diyos. Neglected ang spiritual temple of God. Mas inaatupag ang physical bahay na material, carnal. Ganun. Kulang ka sa spirituality, sabihin ko sa inyo. Kailangan gawin ng buong puso. Magpakatapang ang lahat. No? Huwag kayong maghina-hina sa spiritual ninyo. Sa inyo yan. Kayo ang aani yan. Kayo ang pagpalain ng Diyos. Lahat na magpakita ng buong puso. So anong nangyari? Dahil nineglect nila yung temple of God, tinutukan nila yung bahay nila na material. Gusto nilang mag-asinso ng husto, gusto nilang mag-improve ng husto sa buhay, sa material, sa physical, neglected yung spiritual. Anong nangyari? Basahin natin. Haggai 1 verse 9. Praise the Lord. Ye look for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why, saith the Lord of hosts? Because of mine house that is waste, and you run every man unto his own house. See? Humanap kayo ng marami, kaya hindi kayo nagsimba. Humanap kayo ng marami, kaya inumit ninyo para itatag ang iyong spiritual house, which is the house of God. Anong nangyari? Lo, it came to little. Wala, useless. And when ye brought it home, kunti lang, it did blow upon it, hinihipan, wala. Why, saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Yun ang inaatupag. Physical house. Yun ang inaatupag. Carnality. Hindi yung spiritual. Oh, tingnan mo dito sa compound. May mga tao pa dyan sa bahay na membro naman natin. Active naman. Wala dito. Ano kayong ginagawa doon sa bahay? Anong meron kaya doon sa bahay sa ganitong oras na mas importante kaysa sa pagsamba? Kulang. Kulang talaga. Kaya ito ang mangyayari.
Kahit match pa ang i-google ninyo dyan na oras, na effort lahat, pag uwi mo ng bahay, konti lang dala mo. Maniwala kayo. Ang Diyos ang gumagawa niyan. Kaya makinig kayo sa Diyos. Praise the Lord. Paano? Pahina ng pahina, pahina ng pahina. Kulang ang presence dito sa simbahan eh. Mahina. Ang spiritual vision, mahina ang spiritual matter sa buhay niya, mahina. Kahit ibuhos mo pa yung buhay mo sa sanglibutan ito sa pagsisikap to find match, uwi ka ng bahay, little talaga. Useless ang pagsisikap mo. Dahil ang sabi dito, because you neglect the house of God and you always go into your house. More time mo doon sa material, more time mo doon sa financial, more time mo doon sa carnal things. But hindi nyo inaayos ng husto yung house of God, yung spiritual mo. Kulang sa presence sa simbahan, spiritual matter. Wala. Useless. You look for much, it came to little. Nagdala ka sa bahay, konti lang. Bakit? God said, I did blow upon it. Hinipan ko. Nawala yung mga inipon mo. Bakit? Saith the Lord of hosts. Hindi sabi ito ni Pastor Chito, hindi ito sabi ni Pastor Tam, hindi po. Because, ang sabi ng Panginoon, because mine house that is waste, and you run every man unto his own house. Ang time nyo lagi nasa bahay. Wala dito sa house of God. So, anong ginawa ng Diyos? Basa, Haggai 1:10 hanggang 11. Praise the Lord. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Nagpadala siya ng drought. Nagpadala siya ng katuyuan. Tuyo. Uga. Sinabi dito, therefore the heaven over you is stayed. Nahunong ang langit nun nga, blessings. Dew. The earth is stayed from her fruit. Ang lupa na hinto yung pagbunga. I called for a drought. Nagtawag ako ng katuyuan sa lupa. Katuyuan sa bundok. Katuyuan sa corn, mais. Katuyuan sa new wine. Sa oil. At lahat ng mga bumubunga sa lupa. Katuyuan sa mga tao. Katuyuan sa mga cattle, mga animals, lahat ng mga labor sa bawat kamay. Tuyo. Dried. Walang blessing. Galing sa Diyos. So anong solusyon nito, mga anak ng Diyos? Come in the sanctuary at least pinakalis na 3 times a week. Praise the Lord. Isalin nyo yan sa mentality ninyo. Isalin nyo yan sa inyong programa ng inyong buhay, sa routine ng inyong buhay. Isalin nyo yan, yung budget, yung time, yung lakas, i-allocate nyo yan, sabihin ko sa inyo, para ma-repair yung house of God, para ma-beautify yung house of God, para ma-strengthen yung spirituality mo. Hindi waste, hindi dilapidated, hindi weak, but beautified. Gawin nyo yan. Sigurado, hindi tuyo yung inyong resulta. Praise the Lord. Gawin nyo yan. God is challenging you. Not I am the one who is challenging you. Ang Diyos nag-challenge sa inyo because it is God ang nagsasalita dito. Magsunod lang. So, ano ngayon ang ginawa? Para mawala na yung katuyuan. Kasi iniwanan na nila yung temple of God. Iniwanan na nila yung pagsamba, iniwanan nila yung spirituality nila.
More ang time nila doon sa bahay nila, sa labas. Ano ngayon ang in-exhort? Basa Haggai 1:12 hanggang 14. Praise the Lord. Then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Josedek, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the priest, as the Lord their God had sent him, and the people did fear before the Lord. Then spake Haggai, the Lord's messenger, in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. Yan. In-stir up. Anong stir up? Alam niyo yung magtimpla ka ng kape? Pagbuhos mo ng kape, nilagyan mo ng init tubig, hindi mo naman pwede inumin yan. Automatically. Stir up. Tutawin mo yan. Pag sinabing in-stir up niya ang mga tao, governor, lahat, hari, to repair the house of God. Pag sinabing stir up, in-encourage sila. Pag sinabing in-stir up, talagang inuyog sila. Gawin ninyo yan. I-repair nyo yan. Ayusin nyo yan. Mabuti nilang sumunod. Sumunod sila. Hindi sila nagmatigasan. Sinabi dyan sa verse 14, and the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. Sumunod sila. Ang Panginoon ang nag-stir up sa kanila. In-stir up si Josedek. In-stir up si Joshua, the high priest. In-stir up ang governor. Lahat in-stir up ng Diyos to repair the house of God. And they did the work. Sumunod. Praise the Lord. O ganon din ngayon sa inyo. In-stir up kayo ng Diyos. Come at least 3 times a week. Repair your house, which is the house of God. Do not listen. Do not less your presence 3 times a week in the simbahan, in the church. Kaya kung wala kayo sa simbahan, doon man kayo sa bahay. O kung saan kayo na pumupunta, hindi kayo nag-allocate. No, that's wrong. Kaya kahit pang ubusin nyo yung buong linggo, buong week na yan, tapos linggo lang kayo magpunta dito, dahil gusto nyo makarami ng harvest sa material, uwi kayo ng bahay, kunti lang. Sinabi na yan kanina. God did blow it, hinipan ng Diyos, napadpad. And He called for drought doon sa langit. He will stop the dew. He will stop the growing of anything that grows from the land. Wala tayong takas, sabihin ko sa inyo. Deal with God faithfully, honestly, joyfully. Praise the Lord. Dito kayo. 3 times a week kayo magpunta dito. Huwag niyo ikaligtaan ng Sunday school. Mag-attend kayo ng Sunday school. I-allocate niyo yan sa buhay ninyo. Malis kayo sa kwarto ninyo. Malis kayo dyan sa kwentuhan. Umalis kayo dyan sa table ninyo, sa kainan. May panahon na magkain kayo. Agahan ninyo. Dapat Sunday school, nandito na kayo. Hindi kayo Sunday school, nandiyan pa kayo sa kainan, nandiyan pa kayo sa banyo, nandiyan pa kayo nakikipag-usap dahil sa labas. That's wrong. Dito na kayo. Praise the Lord. Respect the sanctuary of God. What is going on inside of the sanctuary? You must be here. You must be present. Huwag nating isi-isihin yan, i-disregard yan. Sige daw, trabaho kayo. Magtawag ng meeting yung superior nyo, wala ka. Ilang beses mo nang gawin yan. Di ba, markahan ka yan. Putbulin mo yan. Kulang ito sa disiplina. Kulang ito sa pag-obey ng aking command. Di nyo ba alam yung aking pagtawag sa inyo?
Critical itong barko natin kung seaman ha. Critical itong barko natin kung kulang kayo ng instruction, baka malunod tayo. O kaya company, hindi nyo ba alam, nagpatawag ng meeting yung manager para magtakbo ng mabuti yung ating company. Bakit yung tao na yan hindi uma-attend sa meeting pag magtawag ng call? Ganon din sa spiritual life natin. Merong roll call ang Diyos para makinig ka sa Word of God, para hindi ka manghina, hindi ka matukso, hindi ka matakot sa kinabukasan mo, hindi ka madala sa udyok ni Satanas, hindi ka madala sa mga tukso sa sanglibotang ito na nagbubuli sa iyo. Nami-maintain mo yung relasyon mo na mabuti sa Diyos. Nami-maintain mo yung obedience mo, yung holiness mo, yung righteousness mo. Kaya nami-maintain yung blessing ng Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya anong ngayon, nung nagsunod na sila, bumaliktad ang pangyayari. Wala nang drought. Namunga na lahat. Grabe yung blessing. Kaya nga nagtanong ang Diyos, sige daw, nung inayos nyo na ang simbahan, kayo na nakapansin, yung sira pa ang simbahan, at ngayon inayos nyo na ang simbahan, anong napansin ninyo? Kung baga pa, nung una hindi kayo nagsisimba ng totoo, once a week lang kayo, o twice a week lang kayo, wala pa kayong Sunday school. Ngayon, ginawa nyo na yung Sunday School, ginawa nyo na ang divine service, evangelistic service, ginawa nyo na yung Wednesday, ginawa nyo na yung Friday service. Sabihin ng Diyos, tingnan ninyo yung buhay ninyo kung anong diferensya. Nung hindi nyo pa inayos yung house of God. Nandoon pa kayo lagi sa bahay ninyo. Yun ang laging inaayos ninyo, hindi yung house of God. Pero nung sumunod na sila, sabi dyan, tingnan ninyo anong kaibahan. Basahin natin. Haggai chapter 2 verse 3. Praise the Lord. Who is left among you that saw this house in her first glory? And how do you see it now? Is it not in your eyes in comparison of it as nothing? Yan. Sino ang naiwan sa panahong ito na nakakita sa bahay ng una pang kalagayan? At ngayon, nakita nyo ngayon, anong comparison? Parang wala ba? Yan. Hindi po pwede. Pag inayos natin ninyo ang house of God, magkakaroon ng kaibahan kaysa yung unang kalagayan mo na ang house of God na yan pinabayaan mong wasted. Magpunta simbahan, okay lang late. Anong klaseng, what kind of respect you are showing in this place? Sa trabaho, di kayo malate, takot kayo malate, takot kayo magkamali. Ayaw nyo makulangan ng oras yung trabaho doon kasi nakalista lahat. Bakit wala naglilista dito sa langit? Matatalo ba ng tao ang Diyos sa paglista? Matatalo ba ang Diyos sa pag-observe sa atin? Matatalo ba ng tao ang Diyos sa accuracy ng mga ginagawa natin? Walang makatalo sa Kanya po. Kulang lang ng respect. Kulang lang ng pag-acknowledge sa Kanya. Kulang lang. Kulang. Huwag nating yung gawin. Sabihin ko po sa inyo. I tell you, do not do it. Hawak niya ang kinabukasan natin. Hawak niya ang pangangailangan natin. Hawak niya ang ating lahat. At tao natin. Hawak niya. Nasa Kanyang mga kamay ito. Sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. That is why worship God in spirit and in truth. Pag magsimba kayo, huwag kayo mag-late. Na okay lang sa inyo. Kahit nandyan na kayo sa mga kwarto, hindi pa kayo magpasok dito. Anong tingin nyo kay Jesus Christ? Mas hawd pa mo sa iya? Mas hari pa mo sa iya? Siya ang ulipon? Ano ka? Huwag nating gawin yan. Sabihin ko po sa inyo, tingnan mo nangyari dito.
Hindi nila inatupag ang house of God. Represents your spirituality. So anong gagawin? Anong ginawa ng Diyos nung sumunod na sila? Alam mo anong ginawa ng Diyos? Basahin natin last verses. Haggai 2:6 hanggang 9. The Lord, for thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts, and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Yan, gagawin ng Diyos. Ang kapakanan ng templo niya, pupunuin niya ng treasure. He will shake heaven, He will shake the earth, He will shake the sea, He will shake the nations. Gold is mine, God said. Silver is mine. I will fill this house with blessings. Praise the Lord. Ganon ang gagawin niya sa bawat isa. Mga anak ng Diyos. Hindi kayo magkahirap-hirap. Hindi kayo magkakulang-kulang. Hindi po sabihin ko sa inyo. Bakit nangyayari yan? Yun ang reason, sinabi ng Diyos. Because you say it's not time for the temple to be repaired. But it's time for us to dwell in our sealed house. Kaya kulang. Gagawin ng Diyos lahat po para sa inyo. Para sa atin. Pag inuna natin ang house of God, spiritual house of God, at least 3 times a week. Praise the Lord. Ilang beses na ako nag-encourage, punta kayo Wednesday, punta kayo Friday, hindi pa rin sumusunod ang mga membro sa Davao congregation. Pero magtaka ka pag Sunday nandito, halos puno ang simbahan. Saan pala sila? Anong reason nila? Walang pamasahe, takot sila. Anong reason nila? May overtime sa trabaho, takot sila mag-ano sa may-ari, magpaalam. Sino bang mas higit na master na ating doon tayo magpaalipin? Ang tao ang Diyos. Isali mo na nga yan sa agenda mo Mag-apply ka ng trabaho. Alam mo, naranasan ko mag-apply ng trabaho. Tiningnan ko talaga yung time. Malaki sana ang sweldo ko. Pero nasagasaan yung aking pagsamba. I reject it. Kasi single pa naman ako noon Ayaw ko masagasaan yung aking pagsamba. Oras ng pagsamba. I allocate intentionally. Praise the Lord. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. To God be the glory. Sinagot niya lahat ang aking kinabukasan. Sinagot niya lahat ang aking pangangailangan. Siya kasi ang may hawak ng ating pangangailangan. Repair the house of God. Do not neglect it. Fix it by obeying the commandments of God. At least 3 times a week, nandito ka sa sanctuary. Praise the Lord. Huwag kayo magpilosopo. Paano kung magbiyahe ako? Paano kung meron akong out of town na mga biyahe? Huwag kayo magpilosopo, sabihin ko po sa inyo. Basta ang sabi ng Diyos, i-allocate nyo. Praise the Lord. Mag-ano kayo. I-allocate nyo talaga yan. Make God as the greatest of everything, of all masters in this world. Sabihin ko sa inyo, magawa nyo yan. Kailan pa natin gawin yan? Pagpatay na tayo, wala na yun. Habang buhay tayo, gawin natin yan ng buong puso. Sabihin ko po sa inyo, pag meron kayong will, there is a way. Basta yan ang hingiin mo kay Jesus. Si Jesus ang magtulong sa lahat. Hindi kayo pababayaan. At diyan kayo, samahan ng Diyos. Isi-shake niya ang langit, isi-shake niya ang lupa, isi-shake niya ang mga bansa para lang sa iyo. Praise the Lord. Imagine that. He will do it for you.
Kaya, huwag matakot. Sumunod sa Diyos. Huwag matakot. As Joshua and Caleb, hindi sila natakot. Talagang pinustro nila ang pangako ng Diyos. Ipustro ninyo, yung pangako ng Diyos, He will shake the heaven and the earth for you. He will shake nations. Gold is His. And also silver. I-fill up niya yung treasure, ang house of God na yan. And you can see the difference between the former and the present. Yung hindi ka pa sumunod, makita mo ang katuyuan. Kita mo yung pagsunod mo na, makita mo yung pagpapala ng Diyos. Yeah, wag mag-isi-isi. Praise the Lord. Bakit nagawa ng mga iglesia? Tao din yan sila. Bakit nagawa ng mga iba-ibang mga churches yan? Pareho lang yan sila sa atin. Bakit hindi natin magawa dito? Dahil kulang ang pag-atiman sa temple of God, which is our spiritual body. Kaya magsikap, gawin natin ng buong puso para tayo'y kalugdan ng Diyos. Hindi tao pinapalugdan natin dito. Ang Diyos na naghawak ng ating buhay at kinabukasan at kaligtasan. Praise the Lord. Magatindog ang tanan. Natay bisita, first time? First time pa ni?